Depende kung mamayang hapon, alas 4, alas 5, wala na. Tigil na rin kami. Hindi mo naman sabihan na ano. Basta pag may nandiyan pa, babantay mo pa. Kasi may yung gamit nila eh. Dito lang sa ano, dito lang sa may parting ano lang, Mabini Street lang. Ito, malapit sa cemetery lang. So before quarantine po, usually po, ang four wheels vehicle po is around 20 pesos. And ang single vehicle naman po is 10 pesos, and also the tricycle is 15 pesos. And after ng quarantine na po, our pandemic era, nag-increase po to. Yung four wheels po namin is nasa 50 pesos na po. And yung tricycle naman po is 20 pesos. And then yung single po is 15 pesos naman po. Lunch break po, so medyo unti po muna yung nagpa-parking, pero mamaya po sigurado po marami na pong dadagsa po. And usually sa weather po natin mainit. Last year po kasi is umulan, kaya marami pong darating. Yes po. Inasa natin maraming kita ngayon sa park. Sana nga, hopefully. Po, ito yung pinaka first parking area po dito sa ano na ni-held kapag undas po. And then also dito kayo mag-park kasi free wifi. Sumunod na lang yung iba. Opo, kasi yung mga iba dati hindi talaga sila open, like naka-close, may bahay na nakatayo. Ganun po. Ngayon pinaano lang po. Usually hanggang gabi po to eh. Kasi may mga, in-install na ng mga solar light po. Kaya, anytime, pwede na sila mag-park. Kasi 24 hours naman to, hanggang November 2, Sato Sunday. And secure naman din po, kasi may CCTV naman po rito. Yes, Bombo Marian, ito nga yung naging panayam natin sa ilan sa ating mga nagpapapark ng mga residente at pinagkakitaan itong mga lote nila malapit sa sementeryo. Dahil sayang na para sa mga resident o mga dadako dito nga sa nasabing lugar. Para sa ganoon ay maiwasan yung kung saan-saan magpapark itong ilan sa mga bumibisita dito nga sa sementeryo Bombo Marian. Siyempre, dito din sa mga oras na ito, napapansin natin medyo kumulimlim na itong ating panahon at baka magkaroon ng pag-ulan na hindi natin inaasahan dito nga. Ngunit siyempre sa ating pagpunta sa loob ng sementeryo ay wala pa naman tayong mga nakita mga problema sa paghahanap ng ilan sa mga nicho ng kanilang mga kamag-anak. At siyempre, ito din sa Roman Catholic Cemetery Bombo Marian ay magkakaroon sa January ng massive renovation. Tatabunan na itong mga nicho. Kaya nga paalala ng caretaker dito na makipag-ugnayan sa simbahan upang sa ganun mailipat yung mga buto ng kanilang mga kamag-anak upang hindi matabunan lahat. So ito na yung pinaka huling November 1 no, sa mga ilang mga may kamag-anak na may mga nicho dito na dahil matatabunan na nga itong nasabing sementeryo para sa massive renovation, maging itong mga apartment type ay talagang aayusin ng simbahan para mas maging maganda at maaliwalas at umayos itong nasabing simbahan. Kasi siksikan na dahil napakatagal na din itong nasabing sementeryo dito nga sa bayan ng Binmalay, lalo-lalo na dito sa Roman Catholic Cemetery Bombo Marian. Ayan, siguro tanong na lang natin na Bombo Oliver, no, kung ito ilang oras simula kanina nung dumagsa yung mga nagpupunta no dyan sa naturang pampublikong sementeryo no sa bayan ng Binmalay. So far sa yung pakiki-update din ano sa mga kapulisan, kamusta sa ngayon? Wala namang naitatalang any incidents pa dyan sa mga sementeryo sa Binmalay, Bombo Oliver? Yes, Bombo Marian. So far, itong ating mga kapulisan patulang pagtutok nila sa ating mga nakikita at pagtatanong din. Wala pa namang mga insidente, maging sa mga usapin ng mga away or kung ano man dito, pagnanakaw, wala pa naman so far dito sa ating area na kinaroroonan dahil patuloy pagtutok ng ilang mga volunteers, mga force multipliers, maging ilan pang mga ahensya ng gobyerno para matutukan itong maayos at magandang daloy ng Undas 2025 dito sa bayan ng Binmalay. Okay, yun lang muna sa ngayon, Bombo Oliver. Go ahead. Yes, Bombo Marian, at yan ang ating update dito nga sa Binmalay sa ating Undas Coverage Special 2025. Ito si Bombo Oliver na kumus nag-ulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!